blessed afternoon to each and every one of you, brethren. Magandang tanghali sa bawat isa po sa atin lahat. And North, South, East, and West corner ay magandang tanghali po sa inyo. And it's good to be back sa ating pong pinakapaboritong programa tuwing Webes ng tanghali. This is the Baptist Lunch with the theme, of course, Year of Commitment. And isa sa mga topics natin ngayon is all about how to be matured when it comes to your commitment. Alam niyo po, isa yan sa mga pinakamagandang tandaan, lalo na ngayong Webes, ang ating mga audience ay walang iba kundi ang mga young people. So magandang tanghali po sa inyo. Team Focus and Team Preparation. Shout out sa inyong lahat, sa lahat ng mga Team Focus leaders at sa lahat po ng mga members ng Team Focus from ages 13 to 24 years old. At ganoon din naman sa lahat ng Team Preparation, ang mga Team Preparation host. Ito medyo madali-daling bati ito kasi konti lang sila eh. Mga Team Preparation host ay si Sir Tony, Sir Roy, Ma'am Sai, Ma'am Ara, and Ma'am Rona. Yan, kaya sa lahat din ng mga Team Prep leaders at Team Prep groups ay magandang tanghali po sa inyo. Of course, shout out sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, at ganoon din kay Baby LG. Alright, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Again, sa lahat ng mga young people na nandiyan na ngayon, at alam ko medyo busy ang mga kabataan ngayon kasi kahapon nga medyo poor ang attendance namin when it comes to young people kasi ay naglalabasan na ang mga exam, no? At okay lang yan, wag nang lumabas ng Sabado. Sabado tapos Linggo ng tanghali, yan. Okay na yan, palabasin nyo na lahat na exam ngayon. Dapat hanggang ano lang yan, DepEd, hanggang tawag na to, hanggang Biyernes lang. Yan, kasi pag Sabado marami pong gagawin yung mga yan. Okay. Alright, so kaya pero despite of all that, alam ko maraming kabataan pa rin ang siyang susubaybay, kaya sa lahat ng mga GC ng Team Focus, nakita ko yung iba nagsisend na at yung iba naman ay napadala na siguro kayo sa Team Prep, no? So better watch and let us all grow using the Word of God. Maganda yung topic ng ating mahal na pastor every Wednesday. It's all about the synchronization ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos and the reader. Alam nyo, napakagandang topic yun eh. Yung makita natin kung paano yung partisipasyon ng bawat isa. Yung banal na spirito, partisipasyon niya sa salita ng Diyos, at harmony ng salita ng Diyos at ng banal na spirito at ng nagbabasa. It is very important sapagkat dyan po tayo mga kapatid kukuha ng ating pong mga dapat matutunan. Okay? Katulad nito sa ating pinag-uusapan, how to mature on your commitment, Team Focus and Team Prep. Katulad ng lagi namin sinasabi sa inyo dito, you don't have to be afraid to create or to make a commitment. Alam nyo, it's that thing that will push you to mature not just only physically, but higit sa lahat spiritually and intellectually. Alam nyo, it's high time for all the young people na mag-mature pagdating sa bagay na yan. Alam nyo, wala namang perfecto. Huwag kayong matakot na magkamali. Okay? Young people, tandaan ninyo, ang ganda nga nung prinsipyo na sinabi ni Pastor kahapon eh. Medyo, I don't know kung meron sa mga kasama ko dito ang makakaalala, pero hindi ko kasi hindi ko gaano nakuha nung nilipat niya na sa English eh. But sabi na, never stop learning because life is still teaching. Life is still teaching, di ba? Dapat tuloy-tuloy yung ikaw ay manguna. Okay? Ikaw ay matuto. Kasi yung buhay ay tuloy-tuloy ang pagtuturo sa inyan. Ang pinakamaganda sa lahat niyan, mga kabataan, no? Ang pinakamaganda po sa lahat niyan, isipin ninyo, okay? If life will continue to teach you, ano ngayon ang tinuturo naman ng buhay sa inyo? At ano ang pinakamaganda ngayong basihan ng pagtuturo ng buhay sa inyo? Di ba napakaganda na maturuan ka ng buhay na meron ka ngayon, maturuan ka niyan na ang gamit ay salita ng Diyos. Diba? Kaya nga huwag kayong matakot magkamali. Minsan kasi yan yung isa sa mga
naghihinder para sa mga kabataan na gumawa ng commitment. Ang alin po yun? Yung takot sila na magkamali, yung takot sila na hindi nila ma-achieve yung commitment nila. Alam nyo, whether you like it or not, young people, Team Focus, Team Prep, sabi ko nga sa inyo, commitment is meant to be accomplished. Kasi hindi sa'yo yan eh. Okay? Kaya ko po sinasabi that commitment is meant to be accomplished. Kasi hindi sa atin yan. We are committing it to the person na magiging daan to bring it to pass. Di ba? Just like what the book of Psalms 37 says. Di ba? It is the Lord that will bring it to pass. Kaya nga kailangan magtiwala ka, ibigay mo sa Kanya. You commit it unto Him. Bakit po? Kasi siya yung daan para mangyari yung commitment mo. That is why if God is the way to accomplish your commitment, then commitment is meant to be accomplished. Hindi man ngayon, but sooner or later on in God's perfect time, sabi nyo nga, di ba? Di ba mga kabataan? Sabi nyo nga, in God's perfect time, your commitment will be upon you. Di ba? Kaya nga, ang pinakamaganda na tinuturo natin dito, yung mag-mature ka sa commitment mo. Ano po ba pag sinabi nating mag-mature? When we talk about maturity, okay? When we talk about maturity, young people, ang lagi niyong tandaan, it has something to do by leveling up. Okay, yung halimbawa, parang bata, nagsimula, hindi mo pwede ako, hindi ko naman kasi dati nasusubaybayan yung mga ibang inaalagaan ko, pero ngayon po, si LG ay talagang nasusubaybayan natin, kasi hindi mo pwedeng madalian. Ako, minsan nakikita ko na lang, naglalakad na yung mga bata, parang si Simeon dati, naglalakad na lang. Pero, yung pala, hindi mo pala pwede yung madaliin. Magsisimula yan sa gulong, sa pag-roll, crawl, and then walk. Yung pala yan, dapat hindi pwedeng roll tapos walk agad. Delikado pala yun sa spinal nila. Mamaaring matutuwa tayo na, ang galing naman, naglalakad na agad. Pero sa bandang dulo, sa kanilang as they age, maapektuhan pala at pwede pala nilang anihin yun. So nakikita nyo po yung physical maturity, merong step. Alam nyo mga kapatid, kung ang physical maturity ay merong steps, how much more sa spiritual maturity? Di ba? Now, spiritual maturity is very important. Young people, Team Focus and Team Preparation, spiritual maturity is very important when it comes to your commitment. Because spiritual maturity, ito na po yung mga bagay, mga kapatid, na kung saan it is beyond our comprehension. Kasi physical maturity, pwede mo pang masubaybayan according to your eyes. Di po ba? Pwede mo pang sabihin, shout out sa ahas. pwede mo pang sabihin na halimbawa, ako po nagbubuhat. Medyo maliit pa yung braso ko, sige, magbubuhat pa ako. Di ba? Kung gusto mo bang mag-mature physically, you can monitor it. Kailan ka magka-cutting, kailan ka magpapabulk, lahat yan mamomonitor mo. Di ba? That is physically. Pero mga kapatid, spiritual maturity, it is the thing that is beyond our comprehension na hindi na po natin yan kayang intindihin. Kaya nga, kung bakit mahalaga po ito sa commitment, kasi commitment po ay malaki po ang parte ng spiritual maturity when it comes to our commitment. Kasi kapag weak ang ating pong spiritual maturity, okay? Kapag weak po ang ating spiritual maturity, magiging weak din ang ating pagtingin sa ating pong commitment. Kaya nga young people, a lot of young people nowadays are having hard time obeying their commitment or doing their commitment. Bakit po? It's because of spiritual maturity. Now, huwag mo nga kayo magagalit sa akin because I'm not judging you. I'm just telling you mamaya babasahin natin yan kung bakit po natin ito pinag-aaralan po ngayon. No? Bago kayo magalit sa akin kasi, alam nyo, katulad nga na sinasabi ko sa physical. Sa physical, di ba, haharap ka pa sa salamin para makita mo kung ano yung kulang, kung ano yung dapat dagdagan. That is physical. Kasi that is beyond pa sa hindi pa siya beyond sa nakikita mo. You can see it in your own eyes. Okay, ito medyo
Sa susunod siguro, dadagdagan ko yung ganito, dadagdagan ko yung ganyan. Bakit? Nakikita mo pa eh. But when it comes to our spiritual maturity, it is beyond our comprehension. Lampas na yan sa pang-unawa natin. Kaya nga kailangan na natin ng gabay ng salita ng Diyos para makita natin, okay, ito yung kulang ko sa commitment ko. Kailangan kong dagdagan ito para ma-accomplish yung commitment ko. Kailangan kong dagdagan ng ganyan para ma-accomplish ang commitment ko. Now, paano natin nasasabi yan? It's because of the Word of God. Now, bakit po? Tingnan nyo po, yung doon punta tayo sa cross-reference ng Psalms 37 verse 5. And that is in the book of Proverbs chapter number 16. Team Preparation, shout out sa inyo. Ito ang inyong verse, no? Kaya, okay. Shout out muna sa Chosen Generation. Makinig muna kayo dito. Huwag muna kulitan sa GC. Okay. All right. So, dito, mga kapatid, cross-reference ng Psalms 37 verse 5. Pag sinabi natin cross-reference, ito po yung makikita nyo rin yung implication ng verse when it comes to the topic commit. Okay? Now, dito po in Proverbs chapter number 16, dito po makikita po ninyo, before we go to verse number 3, which is, ito talaga yung cross-reference ng Psalms 37, and that is, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Now, what I want you to see here, brethren, is before verse number 3, and that is number 2. Okay? Now, kung bakit kasi ganun po yung halimbawa ko sa inyo, na spiritual maturity is very important when it comes to our commitment. Because ang sabi po ng Bible, all the ways of man are clean in his own eyes, but here comes the word but. Again, alam nyo, hindi ko talaga makalimutan yun, yung tinuturo ng ating mahal na pastor pagdating sa but. Napakagandang implication. Okay? Maaring, ito maganda sa simula, but, na magsasabi na, okay, sa salitang kolokyal, wala kang kwenta. Ito yung pinakamahalaga. Okay? Na sabi ng Bible, all the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Okay? Na alam niyo po mga kapatid, itong part po na ito ay napakahalaga pagdating po sa ating pong commitment. Before you go to commit thy works unto the Lord, if you will not allow the second part, okay? If you will not allow the second part of verse number 2 in your life, you will never commit anything unto the Lord. And you will have a hard time committing something unto the Lord. Yan po ang mahalaga mga kapatid kasi commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Alam nyo ito, madali lang po itong gawin. Kung yung second part ng verse number 2 ay kaya po nating gawin. Okay? Now, bakit po mahalaga? Kasi katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ito po ngayon ay patungkol na sa spiritual maturity. Kaya nga ito yung sabi ko sa inyo kanina. It is beyond our comprehension. Kasi kapag tiningnan natin, pwedeng mangyari po sa atin that all the ways that we are doing ay maayos sa harap natin. Pag sinabi natin clean, hindi lang naman basta malinis yan. Of course, doon punta tayo sa implication. The more na malinis, ang tawag naman natin dyan, hindi naman malinis. Anong tawag natin dyan? Maayos. Di ba? Now, sabi ng Bible, all the ways of man are clean in his own eyes. Now, sabi po ng Biblia, mga young people, makinig kayo na maigi, ang sabi ng Biblia, lahat ng ginagawa natin, according to our own eyes, it is good. Maayos yan. Now, tingnan nyo po mga kapatid, kung ito pong first part ng verse number 2 will be implied, okay, sa ating pong commitment. Okay, ilalagay natin yan, yung implication yan sa ating pong commitment. Okay? Tingnan nyo po ang mangyayari. Lahat ngayon ay nakabase sa ating physical maturity. Di ba? Kaya minsan sinasabi natin, di ba, nauuso yung katagang, matagal na ako dito sa church. Matagal na ako dito sa church. Ikaw, kailan ka lang naman dito sa church? Matagal na akong young people dito sa church. Pagpasapasahan mo na nga yung team prep leaders. Naabutan ko pa yung pinakauna si Sir Salazar eh. Ginagawa kita yung pangalan. Dito yung pa yung pinakaunang team prep, naabutan mo na eh. Ngayon, nandito ka pa. Naniniwala naman kami sa tagal mo. Di ba? Minsan nauuso yung ganon kataga. Bakit po? Kasi nga,
all the ways. Isipin niyo, sabi ng Bible, all the ways. Ibig sabihin, lahat ng iyong ginagawa sa buhay. All the walks of your life, all the things that you are doing in your life, according to your own eyes, it is good. It is clean. Walang bahid ng dumi, wala kang makikitang stain, wala. Maayos. Naisipin niyo po, that talks about physical maturity kasi physical eyes, ayon sa nakikita mo. Okay? Now, try to imagine, young people, Team Focus and Team Prep, try to imagine kung ganyan at dyan nakabase ang inyong commitment. Now, you tell me, okay? You tell me if there will be changes, a big change in your commitment, if your commitment is based on physical maturity. Nga? Di ba? Young people, Team Focus. Sa pagdagdag ng edad ninyo, palagay ninyo kaya, malaki ang kinalaman yan sa inyong commitment? Yung talino na meron ka, Team Focus, o sabihin natin ngayong exam, magiging top ka. Papasok ka sa top 5, top 1, by God's grace. Pasok ka sa top 10, sabihin natin ganyan. But, meron ba yung kinalaman at malaki ba ang magagawa niyan when it comes to your physical maturity, when it comes to your commitment? Team preparation, yung pinagmamalaki nating pera, pinagmamalaki nating trabaho, pinagmamalaki nating posisyon. Sabihin natin ganyan, ano man ang estado ng buhay natin ngayon, palagay po ninyo, team preparation, malaki ba ang kinalaman yung physical maturity na yan? Kasi lahat yan nakabase sa physical maturity. Malaki ba ang kinalaman yan when it comes to your commitment? Hindi po, di ba? Kaya nga, ito ngayon, sabi ng second part ng verse number 2, but, the word but is there, na nagsasabing, okay, maayos naman yan. There's nothing wrong with that all the ways of man are clean in his own eyes. There's nothing wrong with that. Okay, sige, sa'yo yan paningin mo yan. Pero ang sabi ng Bible, but the Lord weigheth the spirits. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay emphasizes that God is concerned. Na pag sinabi po natin weigheth the spirits, it has something to do that yung sa pagiging concern ng Diyos with the underlying motives and intentions behind a person's actions. Okay? Ulitin po natin, ang daming Sean's. Maraming masyadong Sean's. Ulitin natin. Now, the phrase weigheth the spirits emphasizes that God is concerned with the underlying motives and intentions behind a person's actions, not just actions by themselves. Nakikita niyo po mga kapatid. Ito po yung sinasabi ko sa inyong, it is beyond our comprehension. Maaring sabihin mo, ito lang naman yung gusto kong mangyari sa aking commitment. But God really knows your motive. Tingnan niyo po, underlying motives. Sino ba nakakakita ng underlying motives? Sino ba nakakakita ng motibo ng iba? Wala naman, di ba? Kaya nga lalabas na, paka-judgmental mo naman para sabihin mong ganyan ako. Di ba? Wow, grabe ka naman makapagsabi sa akin ng pangit pero maganda naman ang kalooban ko. Yan. Kaya huwag kang lalabas. Pangit ka. Joke lang. Di ba? Sino, tinan niyo po but the Lord weigheth the spirits. Alam niyo po ba mga kapatid? The Bible is simply telling us that young people, ang sinasabi lang ng Biblia, mismong motibo mo, hindi mo alam. Di ba? Ang galing ng salita ng Diyos, di ba? Mismong motibo mo, hindi mo alam. Bakit? It is the Lord that will weigh it, that will weigh the spirits. Yung titingnan niya talaga. Kasi alam niyo po ba, pag sinabi nating weigh it, pag sinabi ng Bible that God is weighing things, alam niyo po ba, ang daming pwedeng ituturo sa atin ng Panginoon. To be particular, dito po, it talks about motive. Alam niyo po ba kung ano po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon dito? When it comes to your motives, humility.
Humility is very important when it comes to motive. Bakit? Kapag wala kang pagpapakumbaba sa isang motibo na merong na iniisip mo, kapatid, you are going to say to yourself that you are high on everything. Mataas ka sa lahat, sa sino man at sa lahat. Mataas ka. Kaya nga humility is very important dito. Tinuturo dito na ipaubaya mo. Kaya nga yung sumunod na verse, after the Lord weighed the spirits, after the Bible reminded us that it is the Lord that is weighing our spirits, the next word in verse number 3 is commit. Diba? Kaya nga po sabi ko sa inyo importante ang pagpapakumbaba. Now, but let's focus. Let's just talk about it next week. Okay? Now, let's focus on this part, brethren. Okay? Napakahalaga na ipaubaya po natin sa Diyos ang pag-examine ng ating motibo towards our commitment. Now, it is very important, brethren, young people, team focus, and team prep, it is very important na yung motibo mo ay dapat naaayon yan at nakikita yan ng Diyos at naaayon yan sa gustong mangyari ng Diyos. Kasi tinan nyo po, concern ang Diyos. Kaya nga ito sinabi niya. Kasi kung, my goodness, young people, alam nyo naman yan. Okay? I do believe na may nakikinig talagang young people ngayon. No? Alam nyo naman yan Halimbawa kaya, sige, pagbigyan tayo ng Diyos. O sige, ikaw na masunod sa commitment mo. First, if you will be honest to yourself, hindi mo rin naman gusto. Tama, mali. Di ba? Wala rin naman gugustuhin grabe naman Panginoon, pinabayaan nyo na ako. O, tinan nyo. Sa kabila ng kapasawayan ng mga young people, ano ang pinakaayaw nilang mangyari? Yung pabayaan sila ng magulang. Kahit ang lakas ng loob niyan, pag nagtampo sa magulang yan, even the team preparation, pambira, mag-aarkila ng, mag-aarkila ng kwarto. Oh. Sige, mag-check-in na lang ako. Oh, ganun, pag nagtampo. Oh. Matutulog na lang. Sa team focus, matutulog na lang ako sa kaklase ko. Hindi uuwi yan. May kakilala akong ganyan Bumalik din naman. Oh. Hindi uuwi yan. Pag nagtampo yan, ang lalakas ng loob. Pero ano ang isa sa mga pinakaayaw sa kabila ng ganyang ginagawa ng team focus and team preparation? Mag-overtime ko sa office kasi ayaw umuwi. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ano ang pinakaayaw nyong mangyari? Yung bitawan kayo ng magulang ninyo. Yung sabihin sa inyo ng magulang ninyo, wala na akong pakialam sa'yo. Yun ang pinakaayaw ng mangyari ng mga young people. Sa kabila ng mga pagpapasaway and everything, lahat ng yan, given. Sa kabila ng yan, ayaw natin na bitawan tayo ng magulang natin. I can still remember that time. 1 year. Di ba? Lahat ng yan, ayaw natin mangyari yan. Kaya nga, sabi ng Bible, pag hindi tayo pinakialaman ng Diyos, and if God will not weigh our spirits, our motives, behind, tinan nyo behind a person's action. Naiintindihan nyo ba yon, young people? Behind person's action. Naiintindihan nyo yun? Beyond yung action mo. Kasi yung action mo, yan ang magsasabi na hindi yan ang motibo mo. Kaya nga, meron tayong kataga that action speaks louder than words. Bakit? Maaring ito yung gusto mong sabihin, but when you act, hindi yun yung motibo ng gusto mong sabihin. Kaya nga ngayon, ang sabi ng Panginoon, I will weigh things for you. I-weigh ko yan para ang masunod ay ang plano ko. Para mangyari yan, pasok ka sa verse number 3. Commit. Now, bago mangyari yan, you have to allow God to weigh your spirits. Bakit? Para when it comes to your commitment, hindi nakabase in your own eyes. The danger, young people, listen carefully. Kasi it is happening even sa mga adults at sa mga married. Okay? Kaya ako naman po nabanggit yung married at adults kasi just for the sake of illustration to give emphasis na kung sa mga ganong tao nga ay nangyayari na pwede nating tingnan that they are very matured enough when it comes to their commitment, pero nangyayari pa rin sa kanila, how much more sa young people? I hope you're getting the point. Okay? Now, tinanin nyo, the danger of looking things or doing your commitment according to your ways that is already clean in your own eyes
Ang kadelikaduhan dyan, yung proseso ng commitment mo ay doon din nakabase. At ang nakakatakot doon, yung alam mo nang hindi na parte ng proseso ng commitment mo, para sa'yo, tama pa din. That's the danger of it. Yung sasabihin natin, kasi you're doing things na clean in your own eyes eh. Maayos naman sa'yo. Ang bihira naman. Sa isang taong gutom, mga kapatid, walang pangit na pagkain. Kahit nga expired, pwede pa eh. Magbibilang pa yan. Kailan na-expire to kahapon? Nung nakaraan. 1, 2, 3. Pwede pa. 3 araw pa lang nakakalipas. Sa isang taong gutom, pag nakakita ng tinapay na may amag, anong gagawin? Tatapon? Hindi. Tatanggalin lang kung saan yung parte na may amag. Diba? Tatanggalin lang, iinitin pa yon. Tapos ladies choice lang, katapat nun. Mga kapatid, talo-talo na. Kahit nga mekos-mekos na yung pagkain, kakainin pa rin eh. Bakit? Gutom ka eh. Bakit? Sa lahat ng paningin mo, ayos yan. It is clean. It is clean, maayos, walang bahid ng dumi. But the truth of the matter is, that is only through your physical maturity. Pero kapag sinamahan mo na yan ng spiritual maturity, ibigay mo na yan sa Diyos. Allow God to weigh things over for you para maging maayos ang process ng commitment mo. Kasi kapag hindi, isipin nyo, young people, tingnan mo, try to think of it. Okay? Tingnan nyo po eto ka ngayon, nasa process ka ng commitment mo. And you will do things according to your own eyes, according to your own perspective. Okay? Dahil nga, sabi ko nga, sa lahat ng pagkakataon, ang tingin mo maayos. Okay? Kuha ka ngayon ng kuha. As you go on through your commitment, sama mo to, sama mo to. Ako naman naniniwala, young people, that you want to grow on your commitment. Just like what our pastor is telling us. That when you commit, you have to grow on it. Diba? Yan po yung sinasabi sa atin. Now, ako naniniwala ako dyan na kailangan natin lumago pagdating sa commitment natin. Okay? Pero kada kuha mo na ganyan, okay, pabigat ngayon ng pabigat ang proseso ng commitment mo. Imbis na you will just walk straight, okay na. Pero ang problema ngayon, alam niyo po ba, young people, pag ginawa din yan, according to your own perspective, gaya ng sinasabi ng first part ng verse number 2, you will get this, you will get that. And not just only that, mga kapatid. Young people, hindi lang yung basta sa nakikita mo. Alam niyo po ba, the danger of physical maturity is kung ano yung naaalala mo. Not just kung ano yung nakikita mo, pero kung ano yung naaalala mo. And that is the most dangerous of all. Bakit? Kasi yun yung magpapabigat lalo sa commitment mo. Tingnan niyo po. Okay, ito ngayon yung commitment mo. Okay? O gusto mong, let's say for example, gusto mong gumanda ang katawan mo. So you will lift weights, you will do this, you will do that. Ngayon, paproceed ka doon sa pagkakaroon ng physically fit na pangangatawan. Ay, papunta ka ngayon doon. As you journey towards that, makikita mo sa kanan, meron kang mapapanood na, ito parang mas mabilis na proseso to lose fat. Ito mabilis na proseso para magkaroon ng abs. Ito mas mabilis na proseso para magkaroon ka ng bigger this, bigger that. Pero yun yung nakikita mo. Mayaring kung titingnan mo, positive naman lahat. Tama? Gusto mo magpapayat, meron kang makikitang how to lose fat in 7 days. Pambira, isang linggo lang, no? Ayos din eh. Yung 7 days na yun, di wala 7 years yun. May kita mo ganyan. How to have an abs just 3 days workout. Pambihira. Grabe, kalain nyo. Pero okay yun, babe. Pag kung titingnan mo, parang positive naman lahat. Pero what's next that will come out from your mouth is this. Wait lang. May naaalala ako eh. So what will happen now is this. You will look on the right, you will look on the left, and the saddest part among all of this is this. Yung lilingon ka sa likod. Kuha niyo po. Kasi pag lumingon ka sa likod, kapatid, pag harap mo ngayon, ulit, hindi mo na alam kung saan ka pupunta.
Bakit? Sobrang dami mo nang na-acquire. Kaya nga, ang pinakadelikado sa lahat, hindi yung nakikita, kundi yung naaalala. Kasi pag lumingon ka na sa likod, pag lingon mo sa harap, malaki ang tendency na makakalimutan mo yung nakita mo sa kanan, yung nakita mo sa kaliwa, at yung kung saan ka papatungo. Kaya nga ang pinakadelikado yung naaalala. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, if you will do things, your commitment according to your own perspective, that's the danger of it. Pero, if you will allow God to weigh the spirits, it has something to do that God is concerned beyond your actions. Yan yung pinapakita mo. Pero ang Diyos ay concerned doon sa beyond pa sa ina-act mo ngayon. Tingnan nyo, napakaganda, di ba? Sabi ko nga sa inyo maaring hindi man natin tanggapin ito, pero that's the truth, brethren. Na yung mismong motibo natin ay hindi natin alam. Kaya nga, merong salitang sorry. Di ba, young people? Kaya may salitang sorry. Salitang sorry, hindi yung, halimbawa, si Sir Vince nandito, umiinom siya ng kape. Lumapit ako sa kanya, kinuha ko yung kape niya, ginanong ko sa kanya, tapos sabi ko, mainit, sorry ha. That's not the essence of sorry. You will say sorry kapag meron kang bagay na nagawa na hindi mo sinasadya. Kasi you have no idea about it. Di ba? Hindi mo alam na nakasakit ka, hindi mo alam na nakaganto ka, kaya ka nagsusorry. Pero hindi mo alam, yan yung patunay, kapatid, yung salitang sorry ay patunay na hindi mo alam mismo ang motibo mo. Kasi you will just act according to your eyes, according to your own perspective. Pero hindi na yan ang pagpapakita ng hindi natin alam ang sarili nating motibo. Kaya nga sabi ng Diyos, anak, hindi yan ang gusto mo, maniwala ka sa akin. Ang gusto mo ito, kaya akong bahala sa'yo. Let me weigh the spirit. Hayaan mong timbangin ko yung gusto mong mangyari. Kasi baka maging false balance yan. Baka maging pantay lang yung sa mundo at yung sa akin. Hindi, anak Hindi yan ang just weight. Ang just weight dapat lamang yung akin. Kaya nga sabi ng Panginoon, let me weigh the spirit. Akong bahala sa'yo. Alam ko kung anong motibo mo Alam ko kung anong gusto mong mangyari. Hindi ka dyan. Ang sa'yo, diretso, pero may shortcut sa kaliwa. Hindi. Huwag ka mag-shortcut. Huwag ka mag-shortcut, anak. You see how we do things, young people? Nakikinig ba? Nakikita nyo po ba kung paano nyo ginagawa ang mga bagay-bagay? Straight lang. Ba't dadaan ka pa sa may humps? Ito, ewan ko, shoutout sa lahat ng mga drivers dyan na nagda-drive dito sa mahal na Apubay. Sino dumadaan sa atin sa Aguinaldo? Wala. Bakit? Puro humps dyan maaaring kung titingnan natin, mas madaling dumaan dyan. Bakit? Isang ganun lang isang ikot lang. Lalo na kapag sinunod mo yung pattern ng ating security, di ba? It's either, anong street nga itong kabila? Halandoni or Aguinaldo. Kasi hindi ka pwede mag-counterflow dito, kaya shoutout naman sa mga nagka-counterflow. Sumunod naman tayo sa security. Pero tinan ninyo, sino dumadaan sa Aguinaldo? Wala. Kung meron man dadaan, konti lang. Lahat tayo sa Halandoni na daan. Bakit? Pambihira dyan, Feeling ko, pwede ka magpatakbo ng 100. Wag naman, wag naman. Biro lang yon, mga kapatid. Bakit? Kasi dito, i-shortcutin mo yan, bagsak naman ang makina mo. Pero improvement daw yan, Isa daw yan sa malaking accomplishment ng lugar na ito. Anyways, mahal natin lugar na ito dyan, tandaan ka dyan. Pag tinignan mo, mas maigsi ito actually kaysa sa Halandoni ka dumaan. Kasi dito sa Halandoni, pagpasok mo ng Balaw, kakaliwa, tas kaliwa ulit, tas diretso pa konti, tas kanan ulit, diretso ka pa hanggang dulo, kanan ulit, kanan. So ilang ligo yun? Di ba? Pero kung titingnan mo yung Aguinaldo, isang diretso lang, 2 kaliwa, nasa church ka na. Compared sa Halandoni. Pero pagdating mo naman dyan, sino mas mauuna sa atin? Pag ako dumaan ng Halandoni at dumaan ka ng Aguinaldo, believe me, mauuna pa rin ako sa'yo. Bakit po? Ang daming humps dyan
Meter after meter, may after 2 meters, 3 meters, may house na naman. Iba-iba pa sukat, pili ka. Anong unang malalaglag? Radiator? Di ba? Iba-iba pa ng sukat. Ganyan po minsan ang tingin natin. Minsan young people, ganun ang tingin nyo eh. Okay to. Maaring pwedeng kumanan. Pero sabi ng Panginoon, anak, alam ko ang motibo mo. Gusto mong ma-accomplish ang commitment mo, huwag kang kumanan. Hindi, Panginoon, mukhang maayos naman, malinis eh. Sabi ng Panginoon, wag dyan, dito ka. Kasi alam ko kung anong motibo mo eh. Motives, brethren, pag pinag-usapan natin ng motives, it has something to do sa kung anong gusto nating mangyari. Okay? So imagine that, alam ng Panginoon na hindi rin naman yan ang gusto mong mangyari. Di po ba? Kaya nga tinan ninyo, abangan nyo na lang. Share na lang mamaya. Yung sinabi ng ating mahal na pastor kagabi, gustong-gusto ko po yun eh. Ano po yung sinabi ng ating mahal na pastor kagabi? Kung sa simula pa lang duda ka na hindi yan ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin hindi yan ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Naintindihan nyo, young people? Kung sa simula pa lang duda ka na yan ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin hindi yan ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Ngani. Di ba? Ganun lang naman kasimple, mga kapatid. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, allow God to weigh your spirits. Spiritual maturity is very, very important, young people, when it comes to your commitment. Don't base your commitment according to your physical maturity. Malaki bicep mo, malaki tricep mo, you have broad shoulders, you have big chest, you have abs and everything. Sa ladies, you have a physically fit body. Hindi yan makakatulong sa commitment mo. Hindi yan makakatulong when it comes to your commitment. Yan ang tatandaan mo, team focus and team preparation. You have money, you have your job, you have education, team focus, team prep, you have position, and everything, lahat na. Sige. Nasa iyo na. Pero tandaan mo, those are physical. Wala yang kinalaman when it comes to spiritual. Okay? Yan ang tatandaan nyo po. Kaya nga ngayon, kapatid, siyasatin natin, team focus and team preparation, siyasatin ninyo, if your commitment is based on physical maturity or based on spiritual maturity. Nasa inyo yan. Hindi nyo kailangan sagutin sa akin yan. Nasa inyo yan. Kayo at ang Diyos ang nakakaalam po niyan. Okay? So I do believe, brethren, that I've been a blessing sa inyo. Again, it is not my opinion. We have the Word of God that will tell us always the truth. Okay? Now, kapag namayagpag ang katotohanan, sabi ng Bible, it will set us free. Okay? So I hope na naging pagpapala po ang programa po na ito. At meron po tayong natutunan sa tanghali po na ito. Kaya sa lahat ng mga team focus and team preparation, sa lahat ng mga team focus students, okay, at pinapaabot ko sa inyo that we're praying for you sa inyong mga exam dyan na makapasa kayo at God will give you the right position. Kung kayo man ay karapat-dapat na maitap, ay mapunta kayo sa top. Okay? At ganoon din sa mga team prep, no? Ingat po kayo sa inyong mga trabaho at preserve the good testimony of the Lord Jesus Christ. Okay? So, team focus, young people, magkita-kita tayo mamaya sa ating programang Staying Alive. Alright? So, hanggang dyan muna tayo ngayong tanghali. At sa ngalan po ng aming mahal na pastor, which is the executive director and producer of the program, The Baptist Lunch, at sampuna po ng aking mga kasamahan po dito, Sir John, Sir Romir, Sir Vince, and Ma'am Leia. Kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali sa inyo lahat. Have a blessed Thursday ahead. And on top of all this, all we can say is to God be all the glory. God bless you all.
When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessings which He freely gives, I owe my life to Him, 'cause I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me, and when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. And when sometimes while on His way I need, and I stop and say, thank you, Lord, for all that You've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore. Oh, please, just let me kneel once more, 'cause I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me, and when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for, and when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. I've got so much to thank